Yo, what's up mga breds? Gusto nyo ba mag-livestream ng mga nilalaro nyo sa computer gamit ang TikTok Live pero wala kayong idea kung paano? Tuturuan ko kayo. At kung gusto nyo malaman ng mga tips para dumami at magstay mga viewers nyo at maging interactive ang pagla-livestream nyo, panoorin nito hanggang dulo. Pero bago ang lahat mga breds, ipasok muna ang intro. So bago natin simulan ng lahat mga breds, pahit naman ang subscribe button at i-like itong video at i-share nyo na din para updated kayo lagi sa ating happenings, no? So, ang una natin gagawin ay i-download muna ang TikTok Live Studio. Kung saan isa-search natin dito sa Google, mga breds. I-type lang natin TikTok Live Studio. Okay. Ayan. So, makikita nyo, merong unang link na nakasulat na Download Live Studio TikTok. Yun ang unang yung pipindutin. Yan. So, pupunta kayo sa website ng TikTok Live Studio Download, no? Pagkatapos dito may makikita kayong free download for Windows. Libre lang siya mga breds, no? Pero important notice lang, no? Bago kayo makapag-live sa TikTok ay may kailangan kayong requirement na sundin. So bago nyo ma-access itong TikTok Live Studio mga breds, no? Meron itong minimum requirements para magamit nyo to ng maigi saka ng tuloy-tuloy. So kailangan muna nating magpa 1,000 viewers. And then, yung TikTok account nyo, dapat 1 month old na siya, no? So, syempre, si TikTok hindi naman papayag na maging unfair. So, nagbibigay sila ng free access or limited access sa mga TikTok content creators na makakapag-live kayo, pero may oras lang, no? Or may limit para mapagbigyan nila kayo na makapagparami rin ng followers saka mapataas yung engagement nyo. So, sa site na to, no, pipindutin nyo yung free download for Windows na button. Tapos sinusupport lang nito yung mga 64-bit Windows 10 o mas bago. Kaya i-show nyo na kayang-kaya to ng mga PC nyo mga breds. So sa mga hindi pa nakakilala sa akin, no, ako nga po pala si Breadpansticks, isang content creator / music artist sa TikTok. Meron akong 62,000 followers as of now. At may mga videos ako na nag-trending at nag-viral na umaabot ng million views. Na talagang nag-inspired sa akin na ituloy ko lang yung ginagawa ko. Kasi mahal ko talaga to mga breds no? Dahil din sa pagla-livestream ko ng mga laro sa TikTok Live ay talagang naging solid yung engagement at saka dumami yung viewers at followers ko sa TikTok. Kaya laking pasasalamat ko sa TikTok Live Studio din, no? Yun, so mga breds, tapos na natin i-download yung TikTok Live Studio setup. Bali, i-install na natin siya, no? So dito sa destination folder, kayo na bahala, pero I recommend na kung saan yung madalas yung ginagamit na storage device, no? Mas maigi kung sa SSD kasi mabilis, no? Pero pwede namang HDD mga kabreds, no? Ayan, so para sa akin, ilalagay ko siya sa program files TikTok Live Studio. Yan, i-install ko siya. So pagkatapos ng TikTok Live Studio setup mga breds, no, lalabas itong destination folder kung saan ilalagay at i-install na yung TikTok Live Studio. Sa destination folder, kayo na bahala doon. Pero I recommend na i-install nyo yun sa pinakamabilis nyong hard drive, no, such as SSD nyo, yung main nyo. Kasi talagang gumagamit ng power yung Live Studio, gumagamit ng performance yan, kaya kailangan dun yung ilagay, no? Sa akin sa SSD ko nilagay ito. So pagkatapos naman nito, i-click nyo lang yung install. So hindi ko na ipapakita kasi naka-install siya ngayon at siya yung ginagamit ko na recording dito, no? So pagkatapos naman nito mga breds, ilalagay nyo na yung TikTok account nyo pagkatapos i-setup, and then ito, ituturo ko na sa inyo kung paano gamitin yung TikTok Live para makapag-live na kayo. So, ito yung itsura ng TikTok Live Studio pag na-install nyo na sa PC nyo mga breds, no? Grabe, may pogi dun sa, sa baba, oh. Charis, ang dami, no? So, ito, kung gusto nyo na landscape mode, dito sa scenes, pipili lang kayo, dalawa yan. Landscape saka portrait. Ginagamit ko kasi siya mga breds, kaya hindi ko maano. Pero landscape saka portrait mode, yan. Tapos dito naman sa blank, dito nakalagay lahat ng elements saka sources ng inyong video sa pag-stream ng TikTok Live. Dito nakalagay yung camera, display picture, tapos yung laro na ilalagay nyo, o kaya display lang ng PC, okay na yun, no? So, i-explain ko sa inyo yung bawat sources dito sa TikTok Live, no? Itong game capture, ito yung magka-capture sa mga laro nyo sa mismong program para walang interruption kahit na mag-alt-tab ka o kaya lumipat ka sa kabilang window, nandun pa rin siya. Tapos yung camera naman is yung webcam nyo na ilalagay nyo para makita kayo ng mga audience, ng mga viewers, kung gaano kayo kapogi at kaganda, di ba? Kaya i-on nyo lagi yan mga breds. Display capture, ito yung kung ano nakikita mo sa monitor mo,
na naka-display, yun din ang makikita ng mga viewers mo. Kunyari, in-alt-tab mo, makikita nila desktop mo. O kaya sa Chrome, nakita nila yung Facebook mo, na-leak Facebook mo. Ayun, tapos itong window capture naman mga Breds, ito yung mga program na hindi related sa game capture na programs. Kunyari, mag-i-stream kayo ng music design, no? Like FL Studio, ganon. Ayan, para dyan yan. O kaya sa Chrome, manonood-nood kayo, no? Tapos itong link, ito naman yung para sa mga web pages sa widgets. Kunyari, ilalagay mo dito yung mga song requests. Yun. Tapos sa TikTok Live na website, kailangan dito yun para ma-display niya yun yung kung ano man gustong i-request. Ganun, mga bot, third-party widgets, HTML, yan. Tapos itong video naman, ilalagay niyo yung mga video na gusto nyong i-display. Tapos ito yung mga nag-i-stream sa mobile phones nila na naglalaro ng ML, ng CODM, no? Itong dalawa yung available na sa phone devices, no? Pang Android sa iOS. So kapag Android ang phone mo, tapos gusto mong i-stream, ito yung CAS Android pipindutin mo, tapos isi-setup mo. Tapos itong CAS iOS, para sa mga mayayaman yan. De, charis lang. May iPhone, iPad, ganun yan. Tapos itong capture card, kunwari, ito yung para sa mga Elgato, Avermedia, Blackmagic. Yan. Tapos itong mga capture card, I think para sa mga mga PlayStation, Xbox, mga ganung devices siya available. So ito sa live widget, ito yung mga isa sa pinaka-importante natin mga ka-Bride Fans is alert. Yan. Diyan sila mawiwindang, kakapolo sa inyo, kakagip sa inyo, makikita nila yung notification or manonotify kayo kung ano nangyayari ano yung pinaggagawa ng mga viewers sa sa stream mo. Yan, yung alert na yan. Kunyari, Chuchu Chichi, send a gift, send a lion. Wow, putek, big time lion. Ginip ka ng lion. Tapos itong goal, ito yung mga gusto mong makuha o marating sa stream mo, sa live stream mo, Kunwari gusto mong magkaroon ng 3,000 followers, ilalagay mo yan. Help me reach 3,000 followers, Chuchu, road to 5,000. O kaya, yung gift goal mo, kunyari, ilagay mo, pambili ng pambili ng hotdog, pambili ng diaper. Kasi ganun kami maglagay dyan Ayun, so next yung chat box naman. Dito makikita nyo yung chat ng mga viewers mo sa screen. Kung kung gusto mong makita rin nila. Pero kasi para sa akin hindi na siya advisable kasi nakikita ko na siya dito sa live studio habang nag-i-stream ako. Ito sa viewer ranking para mawindang din sila, At saka magpaunahan silang mag-tap, share. Kasi yung kung sino may pinakamaraming gawa sa live stream mo, yun yung sila yung ipapakita dyan. Tapos i-display mo sa stream mo. Viewer ranking, meron dyang isa o kaya siguro mga 5, ganun. Pwede mo silang i-display. Image, yan. Kung gusto mo ilagay yung mga, kunyari, may gusto kang ilagay na wallpaper na nakakalibang para maganda tingnan yung stream mo, di ba? Tapos text, kunyari, may ilalagay ka dyan. Corgi, sayaw, ganun. Pag nagbigay sila ng corgi sa'yo, sasayaw ka, ganun. O kaya reset, GIF, reset, ganun. Yung mga para sa mga interactive games naman yon yung mga sinasabi ko. Tapos itong countdown, kung ano man events mo na na pinapa-countdown mo, ayan yung pindutin mo. Kunyari, sasayaw ako in 3, 2, 1. Ganon, kakanta ako in 3, 2, 1. Yan ang ilagay mo. So bale, ito yon yung setup ko ngayon. Dito yung live chat sa bandang kanan. So itong namumove naman tong live chat. Kasi ako naka-dual monitor ako So, itong main screen ko, minsan dito ko nilalagay yan. O kaya kapag, para ayoko sa gabal, nasa kabila. Dalawa kasi monitor ko mga Breds. Dalawa monitor ko. Yan. Ganyan. So, makikita nyo rin dito mga Breds, Dito sa, sa live chat box na to. Nandito yung mga events. Nakikita mo dito yung mga real-time viewer count mo, yung total viewers, yung gifters, mga followers mo na bago, tapos yung likes. Tapos nandito rin yung mga gifts and subscriptions mo. Dito lalabas yan. And it will be shown when you start streaming. Yan. Yun, so, ituturo ko din sa inyo yung sa mga settings, para maging ready kayo. Ayan, dito sa live quality naman, kung ano yung kaya ng computer nyo, yun yung ilagay nyo. Sa akin naka 60 FPS ako tapos encoder ko GPU. Depende sa inyo, kung kaya naman ng computer nyo kahit walang GPU, kaya naman yan Basta isihan nyo lang. Yun, stream latency. Kailangan dito, mga 3 seconds. Codec compatibility mode. Yan, ganyan. Meron din ditong automatic speed test, para sila na yung mag-setting sa computer mo kung anong kakayanan nun.
no? Tapos yung recommended o kaya po kung gusto mong isagad ganon, dito malalaman yun. Pag magla-live naman kayo ganito mga Breds, no? Pipindutin nyo yung go live dito sa kanan. Tapos ayan, kunyari live settings. Kunyari maglalaro kayo siguro, sabihin na natin Roblox kasi yun yung madalas na content ko dito eh. Yan, Roblox. Tapos yung title. Tingnan yung title ko, Hotdog ang lamig. Tapos yung title ko dito, kunwari, Bread Pan Sticks is live. Ganon. Or is back. Yan, ganyan. Tapos yung about me nyo, kayo na bahala dyan kung anong gusto nyo ilagay. Ganon. Ayan, kung gusto nyo iset yung cover, ganon din. Ayan, so nakasulat dito, bago ka mag-live, syempre papaalalahanin ka ni TikTok sa video settings mo. Sub-only chat, sub-only live, no? Only subscribers can watch to this live, no? Kung ano, kung madamot ka. Tapos audience control, syempre importante yan, guys. I-on nyo ang audience controls kung yung content nyo or nilalaro nyo ay hindi pang bata, no? So, kung mga pang 18 plus yung mga content nyo, kunyari, naglalaro kayo ng horror, kasi madali ditong maban mga Breds, madaling mawarningan. Like, maglalaro ka ng mga baril-barilan, dapat ilalagay nyo yung hashtag na fake guns, ganon, game, fake game, ganon. Kaya napaka-importante talaga mga Breds. Kasi ang dami nating tropa na naban dahil doon, hindi sila na-inform. So, tuwing pagkailangan yan, i-on nyo yan. Please, i-on nyo para hindi kayo ma-warningan ni TikTok. Mahigpit talaga sa TikTok live, no? Yon. So, pag pinindot mo yung live, ayan na, ganon. So, ipapakita ko naman sa inyo yung itsura ng naka-portrait mode, no? Kasi naka-landscape tayo. Yan, so mga Breds, no, as you can see, na camera lang yan nakikita nyo, no, kasi naka-portrait mo tayo. Tuturuan ko kayo mag-setup dito. So, eto, plain na plain. Add source kayo dito, kunyari, game capture or display. Yan, i-display ko to kunyari. Yan yung magiging unang ano nyo. So, recommend ko na i-setup nyo is yung mga laro or yung display mode nyo, yung mga gusto nyo i-display, dito lagi sa taas yan. Tapos sa baba, yung camera o kayo, no? Kasi, syempre, gusto rin kayo makita ng viewers nyo eh. Pero kung nonchalant naman kayo, eh pwede naman kayo hindi mag-camera, no? Ayan, ganyan. Yun, so ilalagyan naman natin siya ng mga source na na ginagamit ko madalas. Yan, itong goal. Yan. So, dito sa goal, isa-set up mo siya. Kunyari, gusto mo ng followers na 1 million. Lagyan natin 1 million, syempre. Assuming tayo eh. Ayan, ganyan. 1 million. So, pwede mo rin siya palitan yung itsura niya. Pero, ito yung itsura niya mga Breds, Yan yung itsura niya pag plain. So, kapag gusto mo siyang baguhin, i-click mo lang ulit siya sa appearance dito sa Teams, no? O kaya kung may sarili ka, customize mo na lang dito. Dito sa Teams mga ka-Breds, no? May neon light, may yellow power. So, ang madalas kong ginagamit dito is neon light para space friendly siya. Tapos nilalagay ko siya dito. Yan, nalagay ko siya dito. Tapos yung notifications, importante yan. Huwag nyo kakalimutan. Pampawindang yan eh. Yan, ganyan, no? Tapos yan, kunyari, eto naman. Neon light kasi paborito ko eh. Di neon light lang ilalagay ko. Eto, yan. Dito yung banda. O kaya kung ayaw nyo naman ng design na yan, palitan nyo siya ng, kunyari, ito. Yan, dyan. Sa gitna siya. So, every time may nagpa-follow, may nag-gift, may nag-subscribe sa'yo, lalabas yan, lilitaw yan sa gitna. Yan, ganyan mag-setup niya mga Breds. So, kung lalagyan nyo ng magandang image, gusto nyo ng background, kung gusto nyo siyang lagyan ng background mga Breds, yan, tuturo ko na sa inyo. Much better kung gumagalaw para nakakalibang sa mga viewers natin, no? Gagawin lang natin, i-rotate natin siya mga Breds. Yan, tapos lalagay natin sa ganun. Hindi nyo ako makikita, Hindi nyo ako makikita. Yan, tapos ipupunta natin siya sa likod. Yan! Grabe, ang swabe. Yan, ganyan. Ganyan ako mag-setup mga ka-Breds. Kunyari, maglalagay ako ng text. So, maglalagay tayo ng text dito. Ilalagay ko, pogi ako. Kunyari lang to mga Breds, baka mamaya sabihin nyo ang ano ko. Yan. Nasa text. Yan yung text. Di natin makita. Saan na? Yan, ganyan. Gusto nyo lagyan. Yan, ganito. Yan, bale, ganyan ako mag-setup mga Breds, no? Kung anong gusto nyo gawin, gawin nyo. Total, mas magaling kayo. Alam ko mas magaling kayong mag-design sa akin, so ayun. Yun, so dito nagtatapos yung tutorial na kung paano mag-livestream sa TikTok Live Studio, no? So I hope na marami kayong natutunan sa akin, no? Kasi alam ko rin naman na gusto nyo at na-inspired din kayo may stream. At syempre, alam ko naman na gustong-gusto nyo din mag-stream. Kaya ako ito, tumutulong sa inyo na matupad rin yung mga pangarap nyo. At ma-inspired kayo sa akin kasi dito ako nagsimula din, no?
Saka lagi nating tatandaan to mga Breds, no? Kung kaya ko, mas kaya nyo. Mas sobrang kaya nyo pa, no? At yun, maraming salamat mga Breds, no? Mag-enjoy lang kayo sa pag-i-stream nyo. Happy streaming. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button, no? At saka i-like nyo tong video at i-share. Salamat! Bye-bye!